Hey guys, welcome to my channel. So, happy Thursday. So, Thursday is new gun day. Meron tayong bagong barel na nabili sa eBay. Technically, hindi siya totoong barel. No? Sabihin ko na, kaya ganito yung packaging niya. Okay, so, tumitingin ako sa eBay about a training gun. Actually, naghahanap ako ng katulad ng nabili ko dati na ito, Cold Steel training gun na 1911. Surprisingly, wala na ako mahanap na katulad nito. Ewan ko, baka tumigil na ng production ng Cold Steel. And I chanced upon this. Used item na siya, dalawa. Gusto ko sanang bilhin yung dalawa kaso sabi ko, kailangan ko ba dalawa o isa lang? Anyway, so eto na siya. Without further ado, it's a blue gun. Tagal ko nang gusto magkaroon ng blue gun, no? Kaso mahal to mahal. So ito, used item pero wala siyang damage. Yan. Ano sa tingin niyo yung barrel na yan? Yan, sabihin mo ng 1911 pero hindi siya talaga parehas ng details ng sabihin mo na palang Glock, sorry. Pero hindi siya identical talaga sa Glock. May difference. Siguro sa licensing. Hindi siguro inaprobahan ng Glock yung licensing nito. Kaya totally hindi naman 1:1 copy. Pero bago ang lahat, nung na-deliver to, nagulat ako kasi meron siyang weight, no? Ibig sabihin, hindi siya mumurahin sa tingin mo mumurahin tas magaan. Ito yung brand niya. And I researched, no, mahal pala to. TP. Sabi ko sayang, sana binili ko na isa pa. So eto, TP na brand na blue gun. Ito yung Cold Steel. A few years ago binili ko tong Cold Steel. $15 lang to Pero ngayon wala ka na mabili. Anyway, buksan na rin natin para ma-compare. Pero ito yung ginagamit ko. And then dati may kakilala ako umatin ng self-defense class, training class. Hiniram niya sa akin to. Nagamit naman niya. Kaso sinira niya yata itong plastic. Imagine yan, hindi ko tinatapon itong plastic. Kasi yan siya. Kita nyo kasi ma-appreciate mo kahit paano yung details Kung kuha na lahat ng details, no? Nagawan ko na dati ng video to Ang problema ko dito, magaan siya. Pero yung details, kinopya talaga. Tapos lagyan ng Cold Steel. So para maintindihan nyo kung gaano siya kabigat or kagaan, meron tayong weighing scale. Itong weighing scale na to, gamit ko pa to dati no, nagbi-business ako sa eBay. So itong Cold Steel, $15, 8.8 ounces, wala pang 1 pound. Ito namang TP na blue gun, 1 ounce and 0.3 ounce, 1 pound. 1 pound to, naka 1 pound siya and 0.3 ounces. Samantalang ito, Glock 22, kasi may metal part yan 1.75 ounces. 1 pound, 7.5 ounces. 1 pound, 7.5 ounces. So, mas magaan pa rin siya kaysa sa real gun, which is a Glock 22. Pero ang kinopya nito malamang Glock 22, Glock 17 in terms of size. Teka. Parehas naman size Parehas yung size. Magkaiba ejection port Talaga hindi nila ineksakto para hindi sila mademanda ng Glock. Hindi nila ineksakto. Tapos hindi sila naglagay ng front sight. Sa kabila, i-compare natin. Take down, okay. Tapos hindi nila kinopya yung rail ng Glock. Kaya kanina sinusuot ko siya sa dito sa CAA Ronnie, Micro Ronnie. Ayaw kumasya. Hindi siya kumakasya kasi wala siyang rail dito. Okay. So, yan siya. Yung details. Tapos yung grip. Iba pa din. Iba. Kasi may thumb rest ka dito. Tapos yung likod.
Pwedeng iba yung stippling. Tapos sa kabila, by the way, na safety check na to prior to filming. Para mabilis. And then yung dito, magkaiba talaga. Magkaiba. Pero yung trigger guard, magkamuka. So, pwede kang gumawa ng holster nito. Kung tutuusin, ito yung Glock 19 holster ko. Pwede siya. Pwede siya. Makasya pa rin. So, anong purpose? Bakit ako bumili nito? For safety purposes, di ba? Training, hindi mo mako-compromise ang safety. Paano mo ba ipepresyohan ang safety, di ba? Dapat mag-invest ka sa safety. Lalo na kung nagtitrain ka ng ibang tao. Mga new shooters, younger shooters. No, ito kopyang-kopya. Sana dinagdagan nila ng weight Ano kaya? Pwede ko pa kaya itong ukain sa ilalim tapos lagyan ko ng mga lead weights. Masyadong magaan Ito talaga nung nahawakan ko almost the same as a real more than 1 pound na kasi siya Yung pinakita ko naman yung original 1 pound 7.5 ounces. Ito 1 pound 0.3 ounces. 7 ounces lang ang kulang Malamang may weight to banda rito. Mga lead weight siguro. Tapos yung pagkakamold niya, solid na solid guys. Solid. Wala kang walang part na low quality. Ito ganun din. Solid din pero yun nga lang weight. So ito ang ating ginagawa ng video ngayon. Slide lock, slide release. Yan. Okay. Maliit yun sa kanya. Yung rear serration. Talagang iniba nila ng konti sa Glock para hindi sila mademanda ng Glock. Pero pag nahawakan mo to, alam mo na, I'm holding a Glock pistol. So yun nga para saan ba to? Safety purposes pag nagtitrain ka, classroom. Okay? Kung kayo may tuturuan kayo ng mga new shooters, nasa classroom kayo, it's better na mag-handle kayo ng blue gun or mga replica guns. Mga nasa self-defense, yung mga nagkakarate, self-defense, disarm, paano nyo didisarmahan, it's better to use blue guns or replica guns than use a real gun. Bakit? Siyempre, yung safety, hindi nyo alam, baka may naglagay ng bala dyan. Anyway, yung Glock makikita mo pag hindi nakakasa. Ayan, naka-atras yung yung trigger. Tapos yun nga, wala siyang safety, yung loaded chamber indicator, wala. Kaya mas safe na blue gun ang gagamitin nyo. Plus, maaalagaan nyo yung baril nyo. Bakit? Kasi minsan sa mga self-defense class, tumatalsik yung baril. Ito kahit malaglag to sa semento, walang problema, Hindi ka mag-aalala. Yeah, yung pala importante 'yon. Kasi 'di ba, kung may baril ka, ayaw mo na magtuturo ka ng self-defense tapos tatapikin tapos malalagdag sa semento. Sayang naman kung totoong baril lang ang babagsak sa semento kaysa sa mga ganito. Ito, kahit ilang beses to ibagsak, ihagi sa sa semento, walang mangyayari dito. So isa 'yon, Plus ako siguro ang suggestion ko, pag dumating yung time na magti-train tayo ng mga students for gun safety, mas maganda blue gun ang gagamitin. Pupunta ka sa classroom, maggagamit kayo blue gun. Although malayo pa yon, compared sa real gun. Kung napanood nyo na sa YouTube, merong isang police na nagtuturo siya ng gun safety, tapos nabaril niya yung sarili niya. Di ko rin alam paano nangyari yon. Nabaril niya yung sarili niya sa leg, sa hita. So pag ganito, napaka-safe nito. And I don't know, hindi ko lang alam kung hindi to kasama sa gun ban kasi replica kasama ba? Replica yata kasama sa gun ban Kasi nga yung gun ban sa Pilipinas, hindi naman talaga gun ban yon. Weapons ban yon, and more than weapons, pati replica yata gun ban. Pero eto, I think mas ma-assure mo yung safety mo pag nag-self-defense class kayo. I-disarm. Kunyari, may nakatutok sa'yo. Ganito gagawin mo. Ganito gagawin mo. Tapos yan, mga ganon. Mga
self-defense na scenario, or kunyari ipo-point mo sa isang tao, ipo-point mo sa kamay mo, 'di ba? Sabi, "Oy, treat all guns as if it is loaded." 'Di ba? So, know your time. Kasi hindi naman to talaga totoong baril eh. This is a blue gun. So, you can get away with that, no? No matter what you do, hindi mo masasaktan yung taong tinututukan mo ito. Kaya yun yung maganda example. Mas mahirap kasi mag-example pag totoong baril. Kasi nga, hindi mo alam. Ano ba yung maganda example? Si Brandon Lee ba? Yung anak ni Bruce Lee? Na baril siya sa set nung akala nila walang load na baril. Tapos sino pa? Si Alec Baldwin, yung photographer na pinipicturean siya habang tinututukan niya yung gano'n yung baril yung photographer. Pumutok yung baril. Kala nila walang load, 'di ba? Pero eto, sa tingin mo magkakamali ka kung loaded o hindi? Hindi, kasi rubber to eh. There's no way. Ito nga, peke lang ang trigger nito eh. So ang purpose talaga nito yung safe demonstration and practice, no? Safe demonstration and practice na halos hawig naman sa totoong baril. The weight and feel of the gun. Nung hinawakan ko talaga to, parang Glock to Glock ang feel, 'di ba? So, kung magpo-promote ka ng safety, mas maganda meron kang blue gun. So, siguro sabihin nyo, mahal pa yan, madadagdag pa yan sa gastos. Well, depende talaga. Hindi naman lahat talaga dapat Ibig sabihin, kanya-kanya tayo ng capacity. Pero siguro ang alternative na naisip ko, mga lumang or sira na ng mga laruang baril. Pero ang problema sa mga ganon, hindi yun pwede ibagsak eh. Ito, pwede mo to ibagsak kasi rubberized to eh. Rubberize to, no? Tsaka kompleto yung details, 'di ba? So tinignan ko ngayon, mahirap na maghanap nito. Tapos kung may mahanap ka, mahal, around $60 ata. Pero nabili ko lang to sa eBay ng $16 plus $5 na shipping. Mga $24 ko yata ito nabili. Dalawa to eh. Nang hinahin lang ako sana binili ko na isa. Kasi sabi ko, para saan? Isa lang kailangan ko. No? Magtuturo ako ng sa mga new shooters, pang self-defense scenario, tututok mo sa kasama mo, kunyari, mas safe pag gumagamit ng ganito. 'Di ba? Baka sabihin nila, sir, mas madali matuto pag totoong baril. Well, mas mataas din ang risk. Mataas din ang risk. 'Di ba? Pagka gumamit kayo ng totoong baril sa classroom. Isipin nyo yan. Kaya meron na ang pulis na nabaril niya yung sarili niya sa classroom. May mga namatay na dahil akala nila walang load. Mga ganon. Minsan, tawag dito, ang nangyari, ewan ko lang, may conspiracy theory dun sa nangyari kay Brandon Lee eh. Meron daw silang mafia na ini-extort ng pera sa kanila, hindi raw sila nagbayad. Kaya tinaniman sila ng totoong bala, nilagyan ng totoong bala yung baril na babaril sa kanya. Kaya imbis na fake bullets, totoong bullet yung tumama sa, I don't know, hindi natin alam, no? Pero when using this kind of training tool lang naman to walang paraan para makasakit, no? Always practice safety. Pinag-iisipan ko nga ngayon, sabi ko, paano kaya gawin to? Nagre-research ako ngayon, gawa ako ng sarili kong mold, no? Mag-i-invest ka talaga, tsaka magre-research. So 2-part to, kalahati. Galing, Bilib talaga ako doon sa weight nung pagkahawak ko, Glock. Ito, ang gaan gaan. Sana malagyan ko pa ito ng Anyway, so that's it guys, no? Bago kong baril, blue gun, TP yung brand. Merong isa pang yung blue gun yata talaga na company gumagawa ng Glock clones. Ito iniba niya yung details para they can get away with Glock look-alike. TPM brand trademark. So that's it guys.
Let me know what you think. Thanks for watching. Bye.